chapter 9, verse 9, pagmaya, pag-ayo o katawan sa Zion, or Sion, singgit o katawan sa Jerusalem, mo anak kanimo ang imong hari, mo anak nga madaugon o mapausanon, nga magkabayog asno sa nati sa asno. Ipalayo niya sa Ephraim ang karwahi, o kwaon gikan sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana o magigdait siya sa kanasuran, ang iyang gingarian baglakip sa tanang kadagatan gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa tanang suog sa kalibutan. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. So the message of God is about the coming King of Zion, ang maabot ng hari sa Sion. So matod po diri nga rejoice o people of Zion. Gisugo gayud nga magkalipay ang katawan sa Sion o magsiyagits nga madaugon ang katawan sa Jerusalem. Ngano daw? Because your king is coming to you. So, saysay gyud gisugo man katawan sa Ginoo nga dapat sa pag-abot sa hari magkalipay ug magsagit sa kadaugan ang katawan sa Ginoo. Tungod kay naabot na ang katumanan sa mao nga pulong sa Ginoo nga iyang gisaad or gipropesiya. So rejoice, O people of Zion, shout in triumph, O people of Jerusalem. Kay ngano daw kuno, your king is coming to you. Ang imong hari moabotay na. Unsa siya nga klaseng hari? He is righteous and victorious. Matarong siya, madaugon, yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. So, gipadayag diri nga ang iyang pag-abot. Kung sabi first siya moabot, matud pa magkalipay, magsinggit sa kalipay, tungod kay moabotay siya, o paday diri unsa siya nga klase nga hari, righteous siya, matarong, victorious, humble. Nagsakay lang din siya og asno, matud pa. Nagsakay siya sa kining natinga asno. Ingana siya ka humble. So, he's a good example of a kind of leader to lead the people of the Lord. Nga naa pagkamatarong, because kung walay pagkamatarong ang leader, kung wicked, ang iyang kinaiya, ang kasing-kasing niya, una-una wicked, ang tanan gyud makaluluoy. Atod pa kay righteous man, kung naikapagkamatarong, o siyempre, victorious, madaugon siya. So, ipadayag, madaugon, bisan sa kamatayon, nagmadaugon siya. And he is humble, mapausanon. Mauna ang mga characteristic dapat sa leader. Righteous, victorious, humble, atod pa, dili, magpadayag sa katawhan nga high profile, but he's just simple. Humble. Sakay lang siya og asno, nati pagyud nga asno. And this is the prophecy of the coming king. O pila pa ka dekada ang nahitabo. Pila pa ka dekada nahitabo, ana ang fulfillment ani. Ug ang fulfillment ani mabasa dito sa Matthew chapter 21 verse 5. Let us see this, Matthew 21 verse 5. Matthew 21 verse 5. Okay, Matthew 25 verse 5. 21 verse 5. Okay, verse 4. So this took place to fulfill the prophecy that said, kini nahitabo sa katumanan, katud pa sa prophecy nga ingon, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. So gisaysay nga ang katumanan is dahil nasa bagong sugo in the New Testament. It was prophesied in the Old Testament, fulfilled in the New Testament, tungod kay ang fulfillment is greater than the
promise. Diba? Ang katumanan, ako pa man kaysa saan. O matud pa, the Old Testament is just the shadow of the New Testament. So, let's see the John 12, verse 12 to 15. Tanaw na tong John 12, verse 12 to 15. John 12, verse 12 to 15. Okay. The next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem. So, sunod adlaw ang balita na padayag nga si Jesus paingon na sa Jerusalem. Swept through the city. A large crowd of Passover visitors, pating baga ang mga tao, matud pa nga ni dugok, matud pa sa adlaw sa pagsaylo, took palm tree of palm branches, nagkuha sila og mga palmira ng mga kining nga, and went down the road to meet him. Nisugat sila sa hari. They shouted, "Praise God! Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the King of Israel." Now, i-compare ninyo ganina sa Matthew kini sa John. Ang John is nagpadayag sa fulfillment sa gingon sa Zechariah chapter 9, verse 9. "Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem." So sa John chapter 12, verse 12 to 13 to 14, mao ang na-fulfill yun. Pila ka dekada, pila ka tuig nga na-fulfill ang giingon sa kasulatan. So na mga uban nga what ang nagpaglaong nga tinuod pa katong sultino, katong propesiya, katong giingon. Kato, walahan katong tuo o wala nagduwa-duwa. Amen. Oh. So muna nga mabaw-an nato sa epekto sa pulong sa Ginoo along the way of waiting of the promises of the prophecies. O katong mga tao daw nga pagkakaayo nga panon. Pagkabalo nila nga si Jesus maabutay sa Jerusalem. Perting dugukan nila o nanguha sila mga dahon sa palmira. Umatod pa dito sila sa dalan mutagbo ni Jesus. And they shouted, "Praise God!" Nidahig sila. Gidahig, welcome nila, gidahig ang Ginoo. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Matod pa diri. Bulahan, or blessed is he who comes in the name of the Lord. Bulahan siya nga niabot sa ngalan sa Ginoo. Even the King of Israel. Hail to the King of Israel. Jesus found a young donkey and rode on it, fulfilling the prophecy that said, "Don't be afraid, people of Jerusalem. Look, your king is coming riding on a donkey's coat." So na, fulfill. Tukay kay na fulfill, pero na to fulfill. Because God has His own timetable to fulfill when is His prophecy to be fulfilled. Wala na katungod nga aprahon na to Ginoo. Wala tayo katungod nga mag-doubt sa Ginoo, because if we do that, we have no respect of the Creator of our Lord. So, na to din nga na-fulfill niya, unsa siya nga klase nga, righteous, humble, o nagsakay lang din siya og donkey. Dili siya nagpasikat. He is just humble enough to let us all know that true leader is not that proud kaayos ang kaugalingon to become a leader. Because in the kingdom of the Lord, if we understand the scripture, panumba ay tagpaubos para ituboy tas Ginoo. Pero sa kingdom sa kuan kaaway, panumba ay pataas, kay mo ni tulo sa kaaway. So nakita nato no ang kalainan sa lain-lain nga gingarian nga nasa kahayop sa kangit-ngit ug nakuha na to nga na-fulfill kayo ang kining propesiya o ang saad nga moabot gid ang hari ug unsa siya nga klaseng hari. And let's go back to Zechariah chapter 9 verse 10 na ta. "I will remove the battle chariots from Israel
and the war horses from Jerusalem. So during the ani nga hari nga moabot na during the time of Jesus, kay Jesus man gisikatan ani, iya nang i-cut off iya nang undangon ang gubat. Matod pa nga gigamit ang karwahe, gigamit ang mga war horses o mga nagkabayo nga mga kabayo nga gigamit matod pa sa panggubatan. I will destroy all the weapons used in battle. So ang mga kalibutanong hinagiban pad-un na ni Ginoong Hesus. What kind of battle is the New Testament is facing during the time of Jesus? It's the spiritual battle. Battle in the mind, battle in the spirit, battle in the emotion, battle in the flesh. So for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of the darkness, against the evil rulers in the heavenly places. So muna atong battle in the New Testament. It's no longer matod pa battle with chariots, battle with weapons nga ginagamit sa Old Testament is a different kinds of battle. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ug ang iyang pagdumala gikan sa dagat to dagat, from sea to sea, from the Euphrates River to the ends of the earth. So ingana ang iyang ang kalapad sa iyang paghari. The King of Kings and the Lord of Lords. That speaks about Jesus. Walay ginganlan of Jesus diri, but the prophecy about the coming King is referring to Jesus. Now matod pa dinhi nga gisaysay gid dili lang one nation, all nations in the whole world, from sea to sea. Ang tanang naidagat apil na sa coverage sa leadership, sa rulership, sa coming king na si Jesus. Niabot naman siya nga nagpakatao. Diba, niabot na siya nagpakatao sa kalibutan. Ang sunod nga atong pagpaabot, ang pagkuha sa iyang mga giluwas. Nga nidawat sa iyang pagka-savior. He came here on earth as the Savior of the world, o katong ni-connect sa Savior, mo na ang atong pagpaabot sa iyang second coming. To take us home to His throne, because ito, wherever He is, we will be with Him. Kung asa rin siya, uban pa niya, because ingana siya nag-love sa ato. That is why, kung atong sabto na to ng verse, sabto na to ng scripture, so gusto kid ni Lord nga permit na mag-uban-uban niya. Ito, wherever He is, there His people also be. So si pasabot ana, kung tinuod na nahila bigugma sa Ginoo, o tinuod tang connected sa Savior, we are always be with Him. We started to practice, we have to start practicing nga mag-uban-uban ta sa Ginoo. Every time na gathering, na ay mga fellowship, na ay mga gathering sa buhaton sa Ginoo, we must always be present because we are practicing what we are doing in heaven. Nga bisag asa kuno siya, uban ta niya. Di ba kasagara sa madasigon, makikuban-uban din as mga buhatos Ginoo. Makikuban-uban because you don't miss the moment with the Lord. Dagan man hinungdan nga makuban-uban ka. You just want to be filled, or you don't just want to be absent. Dagan reason nga maguban-uban ta. Gusto ba tang mapuno ta? Gusto tang magpainit, magpa-feel, sa pana. Gusto tang ang atong kahangawa matagbaw, or dili lang ta gusto mo absent. Dagan man rason ana, and only God knows. And only we know. Kita rin na sayo. Okay. Now, matod pa din in verse 11, because of the covenant I made with you, sealed with blood, I will free your prisoners from death in waterless dungeon. Okay. Bahin usab kanimo tungod sa dugo nga giula aron paglig-on sa akong kasabutan uban kanimo. So isa-isay na diri about sa iyang kasabutan, sa iyang katawhan, nga silyuhan daw sa iyang dugo. Sa kalibutan, kay kuan man ang silyo.
O katumang kasagara, violet man gina, ang sealed, ang ikuana na. Pero ang gisilyo daw kuno sa kasabutan, nga nag-certify, nga ingana, na anatay kasabutan sa Ginoo. It's the blood of Jesus Christ. That's the power of the blood of Jesus Christ of Nazareth. That during the night of death, usa ka gabion ana sa kamatayon, in the middle of the night, when the angel of death nga nilabay dito sa land of Egypt, matod pa sa nation of Egypt, kung makakita ang angel of death sa blood nga gibutang dito sa puntahan, dili kasulod ang angel of death para patyon ang firstborn. That speaks about the blood of Jesus na bubutang sa atong puntahan, sa atong kasing-kasing, nga kung ato siyang pasudlon, the angel of death could not enter to cause death. Siyado kuno, because of the covenant I made with you, sealed with blood, I will free your prisoners from death in a waterless dungeon. Kung ang atong kasabutan sa Ginoo, ang atong connection ni Jesus Christ of Nazareth is stronger and stronger, ginaligo na to, gina-workout na to, ayo, malig-on tag-ayo, madasig ta, mainit na pag-ayo, magamit na pag-ayo. We are far from our death. Layo pa kita sa atong kamatayon. Pero dili ta magpagamit. Wala tayo kapuslanan. What for? Diba? Na-remember ko na din ko iwali about hidden. Sa ito nga year, 2020 or 2021 ba to? Hidden. So, nalimot na ko ang ngawali. I just reminded sa nakita na ko sa YouTube nga ang content atong ngawali. Si Moses, padahon sa Moses nga nataw si Moses, patyunon ang mga baby nga laki. Pero God hid Moses, gitaguan si Moses sa iyang mama, dito sa basket dito sa river. Sa diha, kay gamiton si Moses, di ba? Wa gyud napatay. Pila may kasundalo pang deploy ato para patyon gid ang mga laki nga babies. Si Moses ray na save ato. Because si Moses na ay ministry, na siya luton, kumudako siya. Si David po is gipangita gyapon tibuok gyapon sundaluhan, gipangita siya kay patyon siya. Pat kay nakita si Ginoo nga magpagamit si David ug galamiton gid si David, wa gyapon siya gitapikan siya sa Ginoo. Nga naman, ito, I will free your prisoners from death in waterless dungeon. Tagaan tag kagawasan sa hari, sa kaluwasan, hari sa kadaugan, hari sa pagkamatarong, hari sa pagpaubos. Kung kita mo connect, kunya mag-amping anak nga connection. Let's always check ourselves. Unsay giampingan nato ayo nga relationship? Ang relasyon pa sa magkauyab, magtiayon, labaw pa ba sa inyong pag-amping kaysa relasyon sa Ginoo? I-check daw nato atong kaugalingon. Kung labaw kaayo ang paghatag nimong time sa imong uyab, sa imong banag asawa, kaysa paghatag nimong time sa Ginoo, it's time to wake up. Because may ingon nga, nato if you love your mother, father, son, or daughter, husband or wife, you work more than me are not worthy of me. Naikabinan si Lord Silyado sa kamili nga tubo. Iyang life gi-offers atoa. I-rescue daw to ni Lord, I will free your prisoners from death in waterless dungeon. Kini nga hari, maghatag og kagawasan, matud pa, gikan sa kamatayon mo nang gidaog niyang kamatayon para matagaan ta ning kamatayon because we are candidate to die. Kandidato ta mamatay nga walay pulos atong kamatayon, pero because he is
a great, a righteous king, a victorious king. He conquered death for our sake. And that's what Jesus did. Walay leader, founder, nga religious, nga na matay niya, nabanhaw na. Si Jesus na. O isa to, ang iyang kasabutan is iyang gisiliwan sa dugo niya. Atod pa. In verse 12, come back to the place of safety, all you prisoners who still have hope. Okay. Ito, I promise this day that I will repay 2 blessings for each of your troubles. Giingat din hiya nga, gidasig niya ang makatawan niya nga, balik sa imong kuta o mga binihag nga wala kapsig paglaom. Kay iuli ko kaninyo sa dubli ang pahandi nga giilog gikan kaninyo. So, because this coming king, nagdasig, nga mobalik ta sa place of safety, sa dapit sa atong kuta, all you prisoners who still have hope. So, dili ta ng priso, pineriso na pa'y paglaom. O prisoners of hope. Na ay mga pineriso nga napay paglaom, napay pineriso na paglaom. So, bulakon katong naasa, prisuhan sa balatian, prisuhan sa kagulanan, prisuhan sa kawadon, prisuhan sa, unsa ba tawag ani, kamingaw, bulakan ito nga malaumon. Because there is a king that is willing to help us. Just call his name and pa niya. Tawag lang din ang yangalan. And God will make a way. O, kadugtong ganon ko ganina sa akong nabasahan nga vlog, katong babae. Nga, parmina na kong tanaw, 500 pa ito ka 10,000 ang iyang 400,000 o pa nag-500. Pag ito na kong tanaw pag-apon, almost 1 million na ang iyang views. Katong babae nga, na siya friend, nga laki, kaya di man siya hinimpa daw ko, no? Isa simba na kita, simba. Isa di ko ka nagsimba, kaya ganan pa kong laag kaysa magsimba. Ha? Ito babae nga kulot to. O, vlogger. O niya, sige kisagdasigon atong yung friend. Sa to, pidot ko tingalan na to. O niya, gitagaan siya, balatian. Grabing hilanat, grabing hilanat. Grabing hilanat, di kataas kayong hilanat. Di kalurang yung hilanat. Ang tambal na ana gitagaan siya, tambal. Pagkabalo si yung friend nga, gilantan niya ato siya sa hospital. Ampo ko siya, ampo ko siya. Hindi ka bunong ampo, ang iyang isa kamata, iyang i-open kay unsa ko to kay grabe na ko nung inampo, kay cast out na ko to espiritu nga muni-muni mo na. Oh, awa na po, biya na. Unya maulian na siya, kay ugmang adlaw maulian na gawas sa ospital. Ang tud ka nung ampo, nadutan siya, naghilak siya. Nga declare na ha, declare na nga ugma makauli siya. Tinuod ma. Kanagkadlaw, grabe mo kung ilanap niya, watch or baliki. Pati ang doktor, wala na ko, ipalagawas sa pag-ugmo. Nga naman, usahay, tagaan ay tagbalatian. Kaya ron makasimpat ta, ron makakita, tag milagros ginoo. Before ta makasimamot, nga tag milagros ginoo. Nga naman, ito, iyatang ipahigawa sa pagkapiniriso. Priso sa pagkahuna-huna nga di maayo. Labi na ito, okay na nga di na magsimba kay lawas ang nana. Walang gamit sa to. Magpagamit lang kita sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo. Sa nitabo, nakagawa siya sa priso, sa pagka-priso, sa pagkahilay, sa balatian. Insa manimbag gid pagkaayo niya insa nga masimbahon gid ko ni mo Lord, ka nagsaan tara ba ko musimba ko. Kumaulian ko. Lord, ipagawas ta sa bilangguan, ug matud pa balik kamo sa kuta, kamong piniriso, ngatod pa nga malaumon, kay ako nagasaad kaninyo ning adlaw, that I will repay 2 blessings for each of your troubles. Duha ka panalangin, ibubo nilo dubli nga panalangin, ihatag sa atua, kung mo konekta. In the book of Ezekiel 36,
chapter 28 verse 4 man siguro na. Tanaw na itong Ezekiel 28 verse 4. Okay. With your wisdom and understanding, you have amassed great wealth, gold and silver for your treasuries. Matod ni diha sa imong kaalam og sa labutan, makabaton ikaw dako nga pangandi bulawan og plata para sa imong mga panudlanan. Doble nga panalangin. Doble nga panalangin ihatag sa Ginoo sa tuwa. In other aspect, pwedeng the physical and the spiritual blessings or unsa pa na nga blessing ihatag sa to na ay double blessings ihatag when we are connected to the Savior because He will save us in our situation. Luwason ta niya sa lain-lain natong sitwasyon. Double blessing ihatag ni Lord sa atua. Double blessing. Umatod pa. And then nagsaad din siya, Judah is my bow, and Israel is my arrow, Jerusalem is my sword, and like a warrior, I will brandish it against the Greeks. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, verse 13. Gibingat ko ang Judah sama sa usa ka pana, ug gihimo kong udyong ang Ephraim. Gamiton ko daw usa ka espada ang imong mga anak o Sion, batok sa imong mga anak o Grisha. So nag-declare na si Lord, Judah is my bow. Si Judah kuno, iya kunong pana. Ug ang iyang udyong, ang Ephraim or Israel, and Jerusalem is my sword. Ang iyang espada mao ang iyang katawan sa Israel. So na mga tagaan na din niya og weapons. Kamito niya mga manggugubat na power. Sa una powerless. When that king will come, tagaan na ni power and authority nga naingana, murag ingana ka na kay bangkaw na kay udyong na kay espada. Like a warrior, I will brandish against its Greeks. Iya kunong, batukan, atod pa awayon, sulungon, ang mga Grisya. Kung sa maning mga Greeks, ingana sila ka bright, mailang bright kuno sila sa kaalam. Alamon sila sa utok. Pero spiritually, they are not good. Sa ilang mind, bright is na lang sila. But spiritually, they are poor. They are poor. Kung sa itong mga magicians, mga astrologers ni Pharaoh, yun, bisag isa sa ilan naka-interpret sa damo. Kang king niya, pikadisa nga tayo, yun. Pero gidayag sila sa ilang katilingban, nga bright, mga alamon to sila. But in the sight of the Lord, wala sila'y pulos ang gituboy. During the time si Joseph, then during the time kang si Daniel. Because greater is the power of the spiritual aspect. The spirit is greater than things that can be seen. Ang espirituhan ng butang, ang espiritu labaw kaysa unod. So, ang sinahitabo, muna giingon ni the word nga na ay panghatag niya ng mga ay muon niya ang Judah, bow niya, arrow niya ang Israel, and sword niya ang Jerusalem. In verse 14, mutong nga ang Ginoo sa ibabaw sa iyang katawan o mukilab ang iyang mga pana daw kilab. Unya patingugon sa Ginoong Dios ang trompeta ug mosakay siya sa alimpulos gikan sa habagatan. So grabe no. Mupakita daw kung ang Ginoo, the Lord will appear above His people. Mapakita ang Ginoo above sa daw. His arrows will fly like lightning. Ang iyang bangkaw mulupad kuno sama sa lightning, kilap. The sovereign Lord will sound the ram's horn and attack like a whirlwind from the southern desert. So gisaysay dir unsa siya ka powerful, unsay buhat niya. Ingana siya nga bisog maging-away para sa katawan. Umatod pa, the Lord of Heaven's armies will protect His people.
and they will defeat their enemies by hurling great stones, and they will shout in battle as though drunk with wine, and they will be filled with blood like a bowl, drenched with blood like the corners of the altar. In 1 Peter, Bisaya. Panalipdan sila sa Ginoo nga labing gamanan ug ilang namyon ang tunog-tunuban ang ilang mga kaaway. Maninggit sila sa panggubatan sama sa mga hubog ug ulanon nila ug ang dugo sa ilang mga kaaway. Mubanaw kini sama sa dugo sa mananap nga gihalad nga gibubo diya sa halaran gikan sa panaksan. So this is about the victory after the battle. Isa-isay nga na ay unsay bahitabo kung maabot ang hari. Gikan sa iyang pag-abot o unsay dangatan sa mga katawan, unsay buhaton niya. So naagi kadaugan. So those Jesus means safer. Madaugon tas balatian, madaugon tas mga atake sa kaaway as we continue to battle. Remember, ang magpadaugon ka turong atubang sa gubat. Walahan ka tumuapal sa kwat, wala pa manggugubat, wala kadaugan. O wala manggugubat, wala kadaugan. Everybody is covered kung ang tanan sana talawan. Dili makakuha ng Ginoo, dili makagamit ang Ginoo sa talawan. Manang malipay tas mga taong courageous, brave. Because mo na ang asset nila nga magamit si Ginoo. So isa-isa diri ang kadaugan nga ihatag sa makatawan, ang pakig-away matud pa ang gubat or battle nga pagasagubangon ug matud pa nga diin kining mubanaw kini sang sa dugo nga mananap nga gihalad nga gibubo di sa dalaran gikan sa panaksan. Ni adtuon niyang adlaw luhason ni Yahweh nga ilang Dios ang iyang katawan kay sila iyang mga karnero unya sama sa mga ihalas alahas diya sa usa ka korona mugilak sila diya sa iyang utak. So gisay diri unsay tsura sa kadaugan. Unsa ang klase sa pag-away gubat ug gisay-say pud kuno unsay may tabo human sa gubat. On that day that the Lord will rescue His people, sa adlaw nga siya muluwas sa katawan, just as a shepherd rescues his sheep sa mga luwas sa mga balante sa kanino ikarnya, they will sparkle in His land like jewels in the crown. Musidlak sila, mugilak sila sa ilang yuta. So after sa victory, ang glory, ang imaya, ang kadaugan, ang dungog, mo sidlak. So gusto kinahanglan before lagi the glory, the victory is a battle. Makig-away jud ta. Ang tanan gusto jud kadaugan, gusto lang og kadaugan, kinahanglan ang kagustuhan o banan og buhat. Our desire must be coupled with right action. Dagan kay Kristo gusto madaugon, madasigon, malipayon, unsa na din madaugon sa tanan. Everybody is desiring that. But not everybody is doing the right action to make that desire will come to realize. So sa mitabo, mugkisilak, matud pa kuno, tiga daw kuruna, alahas gadi sa kuruna, mugilak, sidlak sila or musyahin sila. In verse 17, how wonderful and beautiful pagkatahom niya ni ining sudungon tungod sa kadaghag abot sa kaumahan, mahimsog ang mga batan-ong lalaki ug magmaya ang mga batan-ong babae tungod sa bag-ong bino. So after that is rejoicing na dayon. Rejoicing and abundance of blessing. Dili gid maka-rejoice ang tao kung wala pa nahuman ang gubat. Once nga napata sa day or session of battle, di pa ka-rejoice. Sige, pagkag-away, sige kaway. If we are in this session of battling, nakik-away, dili pa kita magbalipayon, wa pa'y abundance. Because ma-reap na tong abundance, ma-experience na tong abundance, ma-receive na tong abundance after the battle that we won. Human sa gubat, human sa away nga nakadaog ta kay bisan pag nahuman ang gubat kung abil dita, wala man tay kadaugan.
Kita may daog-daogon, luoy. So nganong daghanan Christian nga di magdaogon na himo man ginaog-daog kay wala nakigbisog. Wala nakikbisog, wala nakik-fight. They just wanted to win the battle. They just wanted to become victorious or conqueror, overcomer, winner. Ang atong kagustuhan, desire, is good, but it's not right without no right action. So yung tini gisay-say tini nga nindot kaayo pagkatahong nga sudungon tungod sa kadaghang abot sa kaumahan. Kaya wala na may kay kapalikan, makatulin naman ka sa pagpanginang paningkamot, kaya wala na may battle. Kaya human naman ang battle, human naman ang away. Oh. So mga batan kunong lalaki, matud pa, mahimsog, ug magmaya ang batan o babae tungod sa bagong bino. Okay, and the young women will flourish on new wine. Kana akong i-capture. Gisaysay nga sa bagong harvest, sa abundance, harvest. Harvest, pwede na sa literal, harvest sa ilang field. Harvest di sa gingarian sa Ginoo. Apil diri ang mga young men o young women. So ang young women will flourish on new wine. Ang mga batanon nga mga babae mo buswak tama sa bagong bino. New wine. Asa man naman yun? Nay kainiton. Bagong bino na ikainiton. Ikapainit sa mga nabugnaw ng mga pagbatik, pagdaig, pagsimba, pag-alagad si Ginoo. This speaks about harvest. The coming of the Lord is isa-isa diri unsay may tabugikan sa pag-abot hangtod sa katapusan. Man ang gusto ni Lord masahita sa tanan para nga magpadayon ta sa pagpangalagad, padayon tag ampo, magpadayon tag balasigon. Dato, unsay ni Lord sa Matthew chapter 25 ato. Nga gusto niya mapariyatas maalamon nga virgins kanunay na ay oil na ay lana para nga magsiga. Kaya kung wala na lana, wala na magsiga. Mata na lay gasiga. Hello? Gasigat ang nagapaabot sa Ginoo. Di ba wala nagduka tong kuan atong 5 ka wise virgins. Ang 5 ka foolish virgins nagduka o nangatulog jud? Nangatulog. Ang 5 wala nagduka, alive ka ayo ilang spirit because naa sila anointing, naa sila oil, naa sila kadasig. Delikado kung gaduga-duga at pagpangalagad. Sa utang nakatulog na ta. So the new women, the young women will flourish on new wine. New wine, the young women. New wine. Bagong bino na magpainit. Painit sa pagpangalagad. Painit sa mga bugnaw nga gibati. Mag-restore sa imong mga, di ba kung abino ang imong nerves, ana ipainit, hangtod imong lawas, ipainit, ana mag-circulate na siya, hangtod ma-energize na ka. And you can able to endure the coldness of the withered. Dito sa bugnaw kay nga dapit, para ilang maag-antos ang kabugnaw, mag-inom sila og wine, red wine, to make themselves feel nga init para ma-overcome nilang kabugnaw. So the young women will flourish like new wine. Daghan kay mga bae nga daw na new wine nga magpadasig sa mga dasigon during the time of harvest. Even the young women, isa-isay na diri nga part sa harvest na yung mga batanon lalaki, batanon nga babae. Sa coming sa Ginoo, daghan mabubuhat. Managsuon padayon ta nga kay basin og ang atong spirit gaduka na gaduka na lisod na ba gaduka di nakaka-concentrate, di nakakasabot og ayo samot na nakatulog wala jud ka kasabti kay nakatulog na ba jud ka from alive og alive iyang matsaptan ang gikas permiro hangtod sa katapusan.
Ingana sa pagpangalagad si Ginoo, let's check ourselves if spiritually gaduka na bata o nakatulog ta. Ang pagkawunon bitaw nga Christian kabulong kung saan ang pagkawunon Christian, sige lang nimo nasigon. Sige ka pamukaw, simba na tali na. Apan ang alive, di na ka mo dasig, di na ka mamukaw. Mo automatic na siya. Mo na ti mailhan kung sa tanga klase nga Christian. Nagduka ba ta, nakatulog ba ta? Or alive kita, siga atong mata. Nga, dili na tapat ang duma, di na tagasikon, manibakon na tayo manimbata. Or, mga to na ta. Sakto dili. Ingana. Hello. Di na kinang tawag-tawagan, nasig-nasikon pa, atik-atikon pa, robasimba. Ito, sabadonggan ako. Ako sa aran, nga sige matagsigma, matutag sa lipi ka, di ka natulog, nagikisanan. Sa aran na lang na to. Remember, kung ingana at tapermi, ito sa Ginoo, ingana at tapermi, delikado, pagbalik sa Ginoo. Anak pa ka ni palit og oil para magsigain sa tuwala ko kailan ninyo. Kaya gusto ni Lord prepare the day and night. Prepare the day and night. Every now and then, every day and every night, we are prepared for our groom. Pamanunan mo si Jesus. He is coming to take us back with Him. And we must always be ready because He is always ready for us. Let us pray for His word. Thank you so much, oh God. Bless your words. Bless your people with understanding, with patience, with alertness, with humility, with righteousness, with victory, O Lord God. That everybody could able to overcome, could able to win the battles in life, O Lord God, against the principalities of the hallelujah. And against the evil rulers, against, O Lord God, the forces of darkness, O Lord. Help us all to become active with oil, with the anointing, O God, to continually serve you joyfully, humbly, and faithfully, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.